Hindi mo kayang takasan ng nakaraan na kahit magtago ka, susundan ka ng tadhana mo upang ilapit sa iyo ang inilaan para magpaligaya sa puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Samuel, bilisan mo. Tara na, may humahabol sa akin. Bilisan mo. Delikado ang buhay natin. Gagi, Ethan. Sino yun? Anong ginawa sa'yo? Basta Samuel. Bilisan mo na. Sa sandaling to, hindi ko alam kung bakit tumakas ako. Ewan ko ba? Basta, gusto ko munang mag-isip. Ethan, pre, ano ba nangyari? Sino ba yung humahabol sa iyo? Bakit parang takot na takot ka? Samuel, hindi na mahalaga kung sino yun. Ang mahalaga nakatakas tayo. At saka, dumiretso na tayo sa bahay. Ethan, ikaw kahit parang takot na takot yung itsura mo. Tsaka nakita ko yung mukha nung humahabol sa'yo. Gusto mo, isumbong natin sa pulis. Huwag na Samuel. Umuwi na lang tayo. Medyo bilisan mo na ang pagmamaneho. Nagugutom na kasi ako. Okay. Sige, sabi mo eh. Kaya ito, nagmaneho na ng mabilis si Samuel. Habang ako naman tila ba nananaginip. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Naghalo ang pagkainis at saya sa puso ko. Umuwi na pala si Piero. At ngayon nakita ko na siya. Ako naman ang magtatago. Ako naman ang magpapahanap sa kanya. 15 taon ako naghintay. Kaya hindi ako papayag na ganun lang yun. Iniwan niya ako na hindi man lang nagpaalam. Kaya hindi ako papayag na ganun lang yun. Pahihirapan ko muna siya. Ethan, pre, okay ka lang ba? Bakit parang gigil ka naman ngayon? Ano bang nangyari dun sa ilalim ng tulay? Sino ba yun? Hindi na mahalaga yung nangyari dun. Ang mas mahalaga nakatakas ako, Samuel. Tsaka, bilisan mo na kasi. Oo na nga, eto na. Bibilisan ko na talaga. Biyaheng langit na talaga tayo. Wika ni Samuel. Kaya ito, mabilis kaming nakauwi sa bahay. At pagkarating namin, diretso kami sa kusina at eto, kumain na kami kaagad kasi gutom na talaga kami ni Samuel. Pre, Ethan, alam mo, ang swerte mo talaga. Kasi si Kuya Cairo at Kuya Taki ang nag-ampon sa'yo. Samuel, ganun talaga siguro ang kapalaran ko. Alam mo ba, naalala ko pa nung una nila ako makita. Akala nila patay ako. Oo naman. Alam ko, Ethan, lagi mo kinakwento sa akin yan eh. Tsaka pre, saan pala ako matutulog dito? Samuel, doon na lang sa kwarto ko. Tabi na lang tayo. Malaki naman ang kama ko. Sige. Pero Ethan, si Taka, saan siya matutulog?
Si Taka. Baka doon siya matulog sa kwarto nila Kuya at Cairo at Taki. Mas gusto niya doon. Ganun ba Ethan? E di, masaya palang manood ng mga digmaan sa kwarto mo mamaya. Ang laki ng TV mo eh. Sarap nun. Uy, Samuel. Huwag kang ano dyan. Bawal ang ganun sa kwentong to. Okay. Eh di bawal. Pero Ethan, what if biglang magpakita si Piero? Magtatabi ba kayo sa pagtulog sa kama mo? Ay. Gagi. Siyempre hindi. Sa karton ko siya patutulugin. Galit na galit, Ethan. Ay naku. Alam mo, sana makita mo na siya. Kasi gusto kong makilala yan si Piero. Napangiti ako dahil sa sinabi ni Samuel. Ang hindi niya alam. Nakita na kami ni Piero. Tinakasan ko lang. Pero kinakabahan ako. Kasi sigurado nga hanapin ako ni Piero. Pero pahihirapan ko siya. 15 taon na akong naghanap sa kanya. At ngayon nakita ko na siya. Baka 15 taon din ako magtago. Ethan. Okay ka lang? Anong nangyayari sa'yo? Kanina takot na takot ka tapos parang gigil ka pa kanina. Tapos ngayon nakangiti ka. Naguguluhan na ako sa'yo best friend. Okay ka lang ba? Oo naman, Samuel. Okay lang ako. Huwag kang maglala. Okay ako. Kaya ito. Nagpatuloy lang kami sa pagkain tapos hindi na kami ulit lumabas ng bahay. Napagod kami sa pinuntahan namin eh. At hanggang sa pagsapit ng gabi. Ewan ko ba? Pero lagi lang ako masaya. Lagi na nga akong tinatanong ni Samuel kung okay lang ba daw ako. Kasi lagi daw akong tulala na nakangiti. Natatakot na daw siya. Baka dalahin na daw niya ako sa ospital. Kaya naman, nang matutulog na kami, hindi talaga siya tumabi sa akin. Doon siya natulog sa kwarto nila Kuya Cairo at Taki kasama si Taka. Baka daw kasi sakalin ko siya habang tulog siya. Para daw kasi akong sinasapian. Hindi kasi alam ni Samuel na nagkita na kami. At alam kong masusundan pa ang pagkikita na yun. Pero pahihirapan ko muna siya. Hindi pwedeng ganun lang yun. Pinaiyak kasi niya ako noon. At sa mga sandaling to, tila ba naghilom ang lahat ng sugat sa nakaraan ko? Tila ba nanumbalik ang saya? At yung mga pangarap namin noon, tila ba magkakaroon na ng katuparan? Kasi bumalik na si Piero. At sa kakaisip ko kay Piero, nakatulog na lang talaga ako. Kaya nang magising ako, parang gusto kong sunduin na si Piero. Kaya lang, hindi pwede. Nainis ako. Iniwan niya ako eh. Umiyak kasi talaga ako noon. Ang sakit kayang maiwan. Ay naku. Tapos babalik siya ng ganun lang. Hindi pwede yun. Pahirapan ko talaga muna siya. Anong oras na ba? Medyo tanghali na pala. Kaya ito, bumangon na ako at lumabas na ako sa silid ko. Dumiretso na ako kaagad sa kusina kasi naman, ang bango ng naamoy ko. Nakakagutom. Kaya lang, hi. Good morning. Gutom ka na siguro. Kain na tayo. Anong ginagawa mo dito? Namiss kita, Ethan.
Hindi ko alam ang gagawin ko. Bakit andito na agad siya sa bahay? Nasaan ba si Samuel? Bakit pinapasok niya si Piero dito?